Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na kakawawa ang mga kabataan pagkaganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, pero tingin kasi sa kanilang hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakit yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Governor, 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasinungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur, from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we're the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw ko dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, dahil alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, maski may pera ka, bayaran mo, hindi kayo bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon, Mike Biagay from RMN D6. Gusto lang mabalikan kung ano mo ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? That's so, kumukontra. Ano yung nagtulak sa inyo? Bakit yung kumukontra kayo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa pinanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with the pieces of evidence? May mga dokumento ho pa kayo, may mga katibayan ho pa kayo para sabihin na ito mga pinanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya
sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemanda ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na make decisions ngayon din, nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayo na ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example yung sa mga sabongero, issue na yung sabongero like that? Issue ng mga sabongero. Kaya pwedeng lahat na ng mga katiwalaan ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin kung itong ibunyag. Sinabi ko na kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di pa umakyat sa Ombudsman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, di ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Ombudsman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Gov, good afternoon. Jomel Pereño po from DWIC. Gov, naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yun na? Naniniwala ba daw kayo na iimbestigahan ng ICI yung Ilocos Norte? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, the point. Kaya inahamon ko sila, unahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo po, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Pakikinggan daw ba kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao ito. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Hindi ako pwede utos. Baka daw matakot sila. Ikaw na nagsabi doon, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan na resulta? Kung sakaling magkaroon ng recommendation ng Senate and ang ICI. Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Senate or? ICI. ICI? Mas matimbang sa inyo. Mas matibang na resulta, investigation ng Senate o investigation ng ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Blue Ribbon Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago ba? Matitigil na po ba yung kalaman na May magbabago pa ba daw sa Congress? 100 billions Iba na yung speaker. corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji B. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, you seem to be not satisfied with the change